Alright, update sa solar power system natin. Napakainit nga sa labas. At ito yung inverter natin. Ito yung LiPo4 battery natin. At so far, malapit na siya mag-full charge. Magto 2 PM. Pero feeling ko full charge na siya kasi wala nang pumapasok sa battery. Dahil naka-open yung aircon sa taas, nagre-range siya na 2,800 watts yung gumagana sa loob ng bahay natin. At nagwa-washing, nag-harvest yung solar panel natin ng 3,000 watts. So hindi siya nagkakarga sa battery dahil sinusupply niya ito dito sa household. Yun. So ito yung mga protection devices natin. Tsaka multimeters. Alright, papakita natin yung apps dito sa ating cellphone. So buksan natin yung apps ng inverter natin na nasa bahay. So as of 4 o'clock in the afternoon, ganito na yung harvest na nakikita natin sa monitor sa ating app sa cellphone. So ito yung chart. Ito yung daily na naha-harvest niya. So yung mga mabababa na yon, yan yung time na nasa Albay kami. Kaya ayun, mabababa lang yung load sa bahay. Kaya mababa talaga yung napro-produce ng ating solar setup. So buksan natin din yung isa, yung DE, which is yan yung nasa Shopmore, tindahan natin. So hapon na, kaya kukunti na lang yung na-harvest niya sa araw. So parehas lang sila dito sa isa, parehas lang din yon. So isa lang yung inverter pero dalawa yung apps na naka-login kung saan yung ating inverter. So ayan, share ko lang. So ang laki na ng natipid natin guys dahil meron tayong ganitong talento at nai-install natin ng sarili lang natin. So ayan, maganda ang may investment na solar system. Okay. Bumili na rin tayo ng induction cooker para makatipid tayo sa gasol. So yan, tinetest natin. Gumagana siya. Ito ay 2,200 watts yung kanyang maximum power. So pwede ditong magluto. Pwede dito tayo magluto ng kung ano-ano. So ayan, ito yung adjustan ng pagluluto. Ayan, touchscreen. Ayan. So ayan yung pinaka maximum wattage niya. Pwede naman natin siyang babaan kung sakali. Tapos dito natin ma-check yung voltage na pumapasok sa kanya. So ayan. So okay naman sa ngayon. On and off. Ayan, patay na siya. So, maganda yung natin, investment natin na solar system. Sarili natin yung production ng natin, kuryente. So gagamit lang tayo kay Meralco kapag madaling araw na. At mauubos na tong battery natin. So tuloy-tuloy yan hanggang magdamag. At pag mag-cut off na siya, lilipat na siya sa Meralco. So sa ngayon kay Meralco, wala siyang kinukuhang voltahe kay Meralco. Wala. 0.5 watts lang yung kinukuha niya. At dito naman sa solar system natin, yan yung nakokonsumo ng bahay natin, 956, 58 watts sa buong bahay. So may aircon pa yan sa taas. Ay, check natin ngayon. Alright, ito yung aircon guys, gumagana. Ayan. So ito pala ay 1 HP na window type air condition at computer. Mento na nga pala si ate natin.
So sa gabi, gumagamit tayo ng split type 1 HP rin na full DC air condition. Dito sa kwarto nila, meron din silang air condition ulit na 1 HP window type. So ayan, marami tayong mga appliances sa gabi. Ipakita ko naman yung taas ng ating bahay at ito ang naka-install na solar panels na 550 watts, 10 piraso yan. At ayan, makikita nyo napakatirik ng araw kaya maganda ang harvest. So ayan, lilipad muna tayo guys para makita yung taas ng bahay natin. So ayan, maraming mga nakasampay kasi naglaba sila. At the same time, malikot ang camera natin dahil hindi tayo sanay lumipad. So ayan, ang dami sanang magpapakabit nito, yayaman tayo ng husto. Ayun, so ito guys, nahihilo na tayo kaya tama na to. Ititigil ko na ang ating pagbibideo habang lumilipad So ayan. So makita nyo na. Again, for sharing, ito yung unang install natin ng 6 kilowatt na grid tie setup sa tindahan natin. So ayan, nagpalusot pa nga tayo ng drone doon. At ang sarap ng pakiramdam pag natapos mo na yung installation. So ayan. So after ng installation, ang feeling ng ating sarili ay talagang nakaka-amaze nga naman dahil nakapag-install tayo ng project na pansarili. So yun nga, at nakakainip nga lang mag-intay ng Meralco bill kasi gustong-gusto natin makita yung ibinaba ng ating Meralco bill. So ayan lang, thank you.